Hello mga bata! Ngayon ay kukwentuhan ko kayo na kung saan ay magbabasa tayo ng children's book from the Philippines. Handa na ba kayo? Ito ay kwento ni Beng Alba at ginuhit ni Marcos Nada na may pamagat na Batang Ayaw Maligo. Si Popong, ang batang ayaw maligo. Masayang masaya siya kapag nakakatakas siya sa kuskus ng labakara, dulas ng sabon at higit sa lahat ang lamig ng tubig. Kaya siya ay tuwang-tuwa. Popong, maligo ka na! Naghihintay na ang tubig mo sa banyo! Sasabihin ng nanay niya. Tuwing maririnig ni Popong ang salitang ligo, para itong binubuhusan ng isang balding tubig na malamig na tubig. Kung ano-anong dahilan ang binibigay ni Popong para makaiwas lang siya sa pagligo. Nay, parang masakit po ata ako. Nay, tatapusin ko lang po itong paborito kong palabas na pinapanood. Maraming mga pasikot-sikot si Popong para lamang siya ay makaiwas sa kanyang pagligo araw-araw. Minsan ay umalis ang mga magulang ni Popong para tumulong sa 3 araw na medical outreach sa kanilang bayan. Iniwan nila si Popong sa kanyang lola, laking tuwa na naman ni Popong. Apo, naligo ka na ba? Ang tanong ng lola ni Popong. Opo lola, sagot naman ni Popong. Tingnan niyo po, basa pa nga po ang buhok ko at bagong palit pa po ang aking sando. Pero ang totoo, binasa lang niya ang kanyang buhok. Abay oo nga, pero ano yung naamoy ko? Amoy araw. Tanong naman ng lola ni Popong. Si Blackie po yun lola. At tinuro ni Popong ang alaga niyang aso. Sa unang araw na wala ang mga magulang niya, libreng-libre si Popong. Wala siyang ginawa kundi maglaro sa loob ng bahay. Inilampaso niya ang kanyang katawan sa sahig. Isiniksik ang sarili sa ilalim ng kama. Ipi! Walang pasok, wala si nanay at tatay. At syempre, walang ligo! Kaya si Popong ay tuwang-tuwa nang nalaman niyang paalis ang kanyang mga magulang. Sa pangalawang araw naman sa bakuran, naglaro si Popong. Umakyat siya sa puno ng bayabas at hinabol ang mga alagang pato. Yippee! Walang pasok! Wala si nanay at tatay! At syempre, wala rin akong ligo! Dumating ang 3 araw, wala pa rin ang nanay at tatay ni Popong. At 3 araw siyang hindi naliligo. Namamaho na siya sa dumi, magulong-magulo ang buhok, ng lalagkit na katawan at ubod na sama ng amoy. Kaya naman, si Popong ay tuwang-tuwa sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw niya at siya rin ay walang ginawa kundi maglaro. Apo, gumising ka na, abay mahuli ka sa klase, ang sabi ng lola niya. Bumangon si Popong at dali-daling isinuot ang kanyang uniforme. Hindi na rin siya nakapagsipilyo ng kanyang ngipin. Aba, apo, parang hindi ka naligo. Ang dungis ng mukha mo. Lula, pag-uwi na lang ako maliligo. Tanghali na kasi ako nagising. Ang sabi ni Popong sa kaniyang lola. Masayang pumasok sa paaralan si Popong dahil muli niyang makakasama ang kanyang mga kaibigan. Maglalaro sila ng holen at patintero. Ngunit habang naglalaro ay hindi mapakali si Popong. Kunot ulo, kamot sa braso, kamot sa binti, at kamot sa pisngi, at kamot sa puwet. Popong, hindi mo nataya si CJ. Popong, hindi mo rin nataya si Tintin. Kamot ka kasi ng kamot siguro hindi ka naligo no? Sabay tawahan ng kanyang mga kaklase. Pagkatapos magpatintero ng 3 beses, hindi isinali si Popong ng mga kaibigan niya. Naiwang nag-iisa si Popong. Malungkot niyang pinapanood ang mga kalaro mula sa malayo. Bakit ayaw kaya nila ako makasama? Malungkot si Popong. Marami nga siyang pagkain para sa merienda, wala naman siyang kasalo.
Gusto nga niyang makipagkwentuhan, makipagtakbuhan, wala naman siyang kalaro. Muli niyang nilapitan ang mga kalaro. Pwede ba akong sumali sa inyo? Pwede po pong, pero kung nakaligo ka na, sigaw ng mga kalaro niya, sabay nagtawahan silang lahat. Tiningnan ng maigi ni Pupong ang kanyang mga kaklase. Napansin niya na ibang-iba ang mga itsura nila kaysa sa kanya. Maayos ang buhok, malinis ang kanilang mga mukha, at maputi ang mga ngipin. Samantalang siya na may ubod ng gusgusin at kumot ng kumot. Kaya parang bigla siyang napaisip sa kanyang sarili. Dali-daling umuwi si Popong, agad niyang hinanap ang pinakamabangong sabon, pinakamalaking labakara, at nagsimulang magkuskus, kuskus dito, kuskus doon. 1, 2, 3 buhos. 1, 2, 3 buhos ng tubig. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman ni Popong ang masarap palang maligo. Masarap palang maligo, masarap pala sa pakiramdam ng katawan kapag nililinis ng sabon at hinuhugasan ng tubig. Hindi niya napansin na malamig pala ang tubig. Paglabas ng banyo, may isang sorpresa na naghihintay kay Popong. Kaya naman siya ay tuwang-tuwa sa nalaman niya. Wow! Ang bango-bango naman ng anak ko! Sigaw ng kanyang tatay. Tay! Bumalik na kayo! Hinagka niya ang kanyang mga magulang. Oo anak, sa katunayan, nag-aalala kami sa iyo habang nasa kabilang bayan kami. Sagot naman ng nanay niya. Maraming bata kasi doon na kung hindi may bungang araw, ay may galis aso naman. Dagdag ng kaniyang tatay. Nagkakasugat-sugat na nga ang balat nila dahil siguro sa kamot ng kamot. Talaga po? Pwede po bang mangyari ito sa akin yun, naitay? Oo anak, pero maiwasan naman ito kung laging malinis ang iyong katawan. Ang sabi ng kanyang tatay na nagpapaalala sa kaniya. Napaisip si Popong sa sinabi ng nanay at tatay niya. Naalala niya na muntik na ring magkasugat-sugat ang balat niya dahil sa kanyang pagkakamot. Tinignan ni Popong ang kanyang mga magulang at sinabi na, Nay, Tay, sorry po kasi po mula nang umalis kayo ay ngayon lang ulit ako naligo. Nagsinungaling po ako kay Lola, pero ang totoo po, sa tuwing tinatawag niya ako ay hindi po ako naliligo. Ang sabi ni Popong sa kanyang ina at tatay na nakinig sa kaniyang mga sinasabi. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Ito ay kwento ni Bing Alba at iginuhit ni Marcos Nada. Muli, ang pamagat ay Ang Batang Ayaw Maligo.